Medyo tinanghali nga pala akong gising ngayong Miyerkules. Wala na din naman pasok ang mga bata ng hapon. Tapos ako naman ay nakapagsaing na din nga nung kinagabihan. Akin na lamang iinitin. Tanghali na nga akong bumangon pero itong ang anak kong si Kuya Jiro ay naandito pa rin nga at mukhang hindi pa nga babangon din. Sabi ko nga sa kanya ibumaba na dahil meron nga silang pasok. Pero mamayang hapon naman kako wala na silang pasok kaya sipaga na nga ako. At mahaba-haba din nga ang kanilang bakasyon. Eto nga palang tubig namin ay dito na nga ngayon nakasaksak sa may taas dahil nahihirapan nga kami tuwing gabi pag nasa baba. Nagbukas na din nga pala ako diyan ng bintana at meron na din nga akong nakikita din ng mga alikabok at mga dumi-dumi kailangan ng maglinis. Pagkatapos ay bumaba na din nga ako. Minsan-minsan din naman ay sinisipag din nga ako na mag-imis sa gabi kaya minsan ay wala nga akong gasinong ginagawa. Okay lang na medyo magpatanghali ng gising dahil wala namang masyadong kalat nga. Akala ko nga si Kuya Jiro hindi pa nakakababa, yun pala ibumaba na din at umakyat na lamang din nga siguro at nagpahuway-huway. Meron na kasing uniform na nakalagay dun sa may upuan. Pagkakita ko naman dito sa buong bahay na wala ngang kalat ay masaya-saya naman kapag ganito ang kahit tinatanghali ay hindi ako mahahagard ng pag-iimis ga. Nakakatawa kapag ganitong nakakapag-imis sa gabi sa umaga ay hayahay man din ang buhay. Nagdiretso na din naman ako dito sa aking lababo at mag-iinit nga muna ako ng tubig na ipapanligo na itong mga bata. Tapos itong ang thermos ni daddy, wala din nga laman, ay lalagyan ko na din nga muna. Dito naman sa may extension ng kusina namin ay meron ngang kalat dito sa may table. Kaya akin laang din naman munang kinuha. Siguro nga inagkapi na dito ang daddy kaya meron na din kutsara. Akin nga pa nang tinanggal itong kurtina na nakalagay diyan sa may bintana, diyan sa may pinaglulutuan ko. Sabi nga ng daddy engineer ay medyo mahaba nga yung kurtina na yun at delikado nga. Kapag ako ay nagluluto, kaya naman tinanggal ko na din nga muna. Malinis pa rin naman yung aking lababo, kaya naman wala din nga muna akong gasinong gagawin doon. Mag-iinit na lamang ako ng ulam. At saka nga nung kanin na niluto ko na nung kinagabihan. Kumulo na din nga pala itong aking iniinit na tubig, kaya naman nagsali na din nga muna ako dito sa thermos ng daddy engineer. Tapos naglagay na din nga muna ako dyan sa 2 tasa at kami nga ay magkakape. Kapag ganito ang umaga at hindi pa ako masyadong nakakapagawa, ay masarap din nga munang magkape. Minsan naman ay nakakalimutan ko din nga magkape at medyo tanghali na din ako nagkakape. Pero ito ay ginakape ko lang nga pala kapag ako ay medyo napapakain ka ng madami. Dahil medyo may kamahalan din nga itong kape na ito ay hinay-hinay lamang din ang pagkakape. Siya nga pala mga mams, itong kape kong iniinom na ito ay hindi siya nakakapagpasikmura aga. Meron kasing mga kape diga na nakakapagpasikmura, lalo na kapag acidic ka, naku bawal na bawal nga ang magkape. Saka yung may mga hyperthyroidism, bawal talaga magkape diyan. Nagdali na din nga muna pala ako ng buhok diyan, tapos naghilamos at eto nga nag-brush na din para naman dire-diretso na ang aking paggawa. Yung alas 6 nga dito sa amin ay tanghali na talaga ang bangon nun dahil kadalasan talaga ng pagbangon ko ay alas 5. Sumilip naman ako dito sa labas at nakapagtapong na din nga agad ang daddy engineer. Pagkatapos naman noon ay iinitin ko din lamang itong ulam ng mga bata. Meron na din nga akong sinaing kaya naman puro init-init na lamang ito. Habang nakasalang naman itong aking mga iniinit, ito namang mga hinugasan ko kagabi ay akin na din nga munang pinagpapatas dito nga sa aking aesthetic na lagayan ng plato. O diba mga mams, meron akong separate video noon nga ito ay aking in-unbox at inassemble. Nako, pangarap ko talaga ito mga mams. Alam na alam nyo na yan na gustong gusto ko ng paltan talaga dati pa yung aking ngang dish cabinet na 2 layers na kulay pink baga yun na akin lamang ang pinunturahan ng puti para nga maging pasok sa team kahoy, team puti natin at team. Ito nga aking extension ng kusina ang pinakapaborito ko ng place dito sa amin loob ng bahay. Mas masarap nga tumambay dito dahil ang aliwalas man din. Pansin nga pala ninyo mga mams itong aking gripo ay 2 nga ang aking pinalagay. Dahil dun nga sa aming lumang lababo ay naku naranas ko talaga yan dahil tuwing may okasyon nga dito sa amin ay nag-aagawan ka sa gripo. Sa katunayan mga moms, ito nga ay pinagawan ko lamang sa daddy engineer ng paraan para maging 2 ang gripo niyan. Ito namang isang faucet ay nilagyan naman ng daddy engineer ng filter. Kahit hindi pa nga masyadong ayos na ayos itong aking extension ng kusina ay ako'y nagagandahan na rin naman dahil medyo aesthetic na din. Natapos na din nga pala examination ng mga bata, gusto ko na din nga sanang pa-absentin, kaya lamang ay meron nga kaming hinahabol na perfect attendance, kaya nga kahit tinatamad ay pinapasok ko na rin para wala silang absent. Habang pinapaligo ko naman yung mga bata, ay umakyat na din nga muna ako dito sa taas at naririnig ko nga na merong umaakyat sa bubong. Tingnan nyo naman yung aking antigong electric fan na ayaw ng ipatapon ng daddy engineer ay naandiyan pa. Tumambad na naman nga sa akin ang kalat dito sa kwarto ni Kuya Jiro at ng daddy engineer. Naku, pag lalaki talaga ang nangangwarto ay ganito nga kakalat. Hinahanap ko nga yung nagalagatukan din sa may bubong namin at pagkasilip ko nga yan, daddy engineer pala ay bisibisihan din sa taas at nagtatanggal nga nitong mga nakalilaylay na dahon ng saging sa bubong namin.
Wala na talaga akong masasabi pa dito sa Daddy Engineer sa sobrang kasipagan. Ganito talaga ang mga ginagawa niyan kapag nga nandito siya sa bahay at free time niya ay kung ano-ano talaga ang mga pinagagagawa niyan. Kapag nga merong nakakita sa amin na yung bagang mga hindi pa sanay ay meron nga akong naririnig na ay ang tanda naman ng asawa ni Madam, ay ang tanda naman ng asawa ni Ining, mga ganyan. Meron din namang mga ilang itsuserang frag baga na hindi baga nila matanggap na ako nga ay nakapag-asawa ng maedad na. Tapos, yung iba naman ay kapag nakikita nga na ang kasama ng Daddy Engineer ay bata pa. Bagang hindi sila sanay na magkasama yung isang matanda at isang bata. Ninonormalize nila sa isip nila na kapag ganito ang matanda at bata ang mag-asawa ay minsan ay yung babae pera ang habol dun sa lalaki, ganyan. Tapos yung iba naman ay sasabihin na, naku, nakakaawa naman yung babae kasi may edad na yung asawa. Hindi baga sila maging masaya na lamang sa nakikita nila dahil hindi naman sila inaagrabyado ay ano. So anyways, yun naman ay mga experiences, mga naririnig na hindi na lamang namin pinapansin. Ang importante nga ay nagkakasundo at nagmamahalan, tsari. Mabuti pang isipin ay paglilinis ng bahay, katulad na rin nakita ko nga din na sobrang dami na nga dumi na ring bintana. Naku po. Dito naman sa kwarto namin ni Bani Ining, tingnan nyo naman at kahit merong kama ay sa sahig pa rin nga kami natutulog ni Bani Ining. Pagkaalis ng mga bata, ito naman nga ang aking aatupagin.